po natin Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon. Dumulog po tayo. Hallelujah. Aming Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong habag sa aming mga buhay, naririto po kami ngayon, Panginoon, at sumasamba sa iyo, Panginoon, at patuloy na sasamba sa pamamagitan ng pakikinig na iyong mga salita. Ang dalangin po namin, kami po ay samahan mo, O Diyos. Hallelujah. At through listening, Panginoon, ay masamba ka namin, mapapurihin ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan mo po yung mga salita mo, yung magiging sa tulad ng buto, Panginoon, na bumagsak sa aming mga puso. Ito po yung matanim, Panginoon, lumago, Lord God, at maging dahilan po ng aming patuloy na pananampalataya at pagbabago sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mga salita mo yung magsilbing pagpapala sa aming mga buhay at sa aming mga pakikinig, Panginoon, na gagawin. Mapagpala ka rin po namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Samahan niyo po kami hanggang umpisa, hanggang matapos, Panginoon, na gawain ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay po, ang ating pong topic ngayong umaga, pakiano na lang, Brother Ariel, di ko makita yung ating pointer. Baka napansin mo po Hallelujah. So, ang ating pong topic ngayong umaga ay rebuilding. Hello? Hallelujah. Rebuilding. Pag sinabi po natin rebuilding, kapag in-include po natin yung in any root word or word, ano po ang ibig sabihin niyan again? Ano po? Ibig sabihin ulit. O muli. So, ibig sabihin sa madaling salita, rebuilding means build again. To build again. Ano po? Muli tayo buuin, muli tayong ayusin. So, almost same siya sa renovation, reconstruction, renewal, etc. Ano po? Hallelujah. So, before we proceed, gusto ko po kayong tanungin. Ano po yung mas mahirap para sa inyo? Yung magpasimula, o yung muling buuin, o ayusin, yung nasimulan na, kaya lang nasira? Hello? Ano po kaya ang mas madali? Hello? So, halimbawa sa church, ano po mas mahirap? Yung mag-pioneer? O yung sumalo at ayusin o buuin yung hindi na nasira, o yung hindi natapos? Hallelujah. So many people think pioneering is the most difficult one. Hello. Pero sa totoo lang po, pioneering napakadali lang po sa tulong at biyaya ng Diyos. Rebuilding, mas mahirap kesa sa pioneering. Hello. Madaling mag-umpisa, magsimula, pero mahirap ang umulit at bumalik sa umpisa at muling ayusin ang nasira. The same as well sa ating spiritual life. Nung nakilala natin ang Diyos, napakadaling magsimula. Pero habang tumatagal, nakakaranas tayo ng panlalamig at panghihina, ang hirap bumalik. Ang hirap muling ayusin at muling ulitin yung dati nating ginagawa. Kaya nga mas madaling mag-umpisa from the scratch. Hello? Kaysa ayusin muli o buuin muli yung dating nandan na, kaya lang nasira, napabayaan, etc. Ano man ang dahilan. Hallelujah. Pakiclick po Kuya Ari. Sabi dito, rebuilding is not easy. But with the help of the Lord, nothing is impossible. Nothing is too difficult. Hello? Hallelujah. Amen po ba doon? Hallelujah. Hindi madali, pero walang imposible sa ating Diyos. Hello? Walang mahirap sa ating Diyos. Makikita po natin yan sa Book of Nehemiah. Actually, yung ating topic ay nasa Book of Nehemiah. Story about Nehemiah. How they rebuild what is already broken. Papaano inayos ng Diyos muli, binuo ng Diyos muli ang nasira na. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, are you broken? Hello? Mukha bang broken yan? Are you destroyed? Di ba? Sabihin mo, don't worry, aayusin ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Okay po. So before we proceed sa Book of Nehemiah, bigyan ko po kayo ng konting background. Ano po ba yung nangyari? So, para maintindihan po natin Nehemiah. As part of God's judgment po, o parte ng paghuhukom ng Diyos, o pagpaparusa ng Diyos sa Judah because of idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan at rebellion. They have a rebellious heart sa ating Panginoon. Sinunod po nila yung kanilang sarili, ano yung mas makakapagpasaya sa laman nila, at nilimot po nila
yung kagustuhan at kalooban ng Diyos sa kanila. Ano man sa mga bagay na yun, ay pagpapakita ng pagre-rebelde sa Diyos. Kaya po yung nangyari sa Judah. Kung nakita nyo, naalala yung kwento ni Jeremiah. Di ba? Kung paano nanangis si Jeremiah sa pagsakop ng Babylonia sa Judah. No po? Yung nangyari po sa Judah, they was attacked by the Babylon. No po? Ng mga Babylonians noong 589 BC. No po? So yung city po ng Jerusalem talagang sira, even the temple at ang mga gamit na nasa loob ng templo, kinuha rin po ng Babylonia at dinala po sa kanilang lugar. Hallelujah! So lahat po ng mga articles na nasa loob ng templo. So yung mga Hudyo po, they were held captive in 70 years. No po? 70 taon po sila na nasakop ng mga taga-Babylonia. Hello? Hallelujah! Hanggang sa yung Babylonia po, naalala niyo yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Yan. Yan po yung natin na-topic na before. Hanggang pagtapos ng Babylonia, bumagsak ang Babylonia sa kamay naman po ng Persia, Medo-Persia. No po, ng mga Persiano. Hallelujah. Pero God had promised that His people would be restored to their homeland. Pangako ng Diyos, muli niyang ibabalik yung kanyang mga anak doon sa pinili niyang lupain para sa kanila. So noong 539 BC, yan, bakit kaya pabaliktad? Kasi ang before Christ po, pabaliktad po yung bilang niya, no, pababa. Hindi po tulad sa ating ngayon, nasa Anno Domini tayo, pataas po yung ating bilang. Noong 539 BC, by God's leading po ito, sa panguna po ng ating Diyos. Hallelujah! Si Emperor Cyrus po ng the Great of Persia, inutos niya po sa mga Hudyo, o inutos niya po na ang mga Hudyo ay pahintulutan na bumalik doon sa kanilang lupain. Hello? Wow! Ano po? Hallelujah! So, bumalik po sila sa Jerusalem. Many Israelites na receive nila yung utos na yun, they return immediately. No po? Pero yung iba, mas pinili na nilang manatili doon sa Persia at Babylon. O, ang ginawa po ni Emperor Cyrus, lahat ng kinuha ng Babylonia sa loob ng templo, maging sa Jerusalem, ay muli nilang ibinalik doon sa lugar na iyon. Wow, praise the Lord, no po? Sa buhay niya. Hallelujah. So, muli po ipinabalik sa kanya. At hindi lang po yun, may additional gift pa. Inutos rin po niya sa kanyang mga kawal na sila po ay bigyan ng generous gift. No po? Ibig sabihin, love na may gift. Hallelujah. Diba? So, talagang binigay sa kanila lahat, ano po, sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Yan po yung makikita nyo sa Ezra 1-4. Ano po? So, when the Israelites arrived sa Jerusalem, pinangunahan po sila ni Zerubbabel. Hello? Sa pagbabalik po nila, si Zerubbabel po ang nag-lead sa kanila. So, agad po nilang inayos yung mga nawasak na templo sa paligid ng city. Habang yung mga Israelita nagtatrabaho para ayusin yung mga nasira, siyempre, kapag may nakikita, ang taong na ginagawa, meron laging oposisyon. Hello, kahit saan yan, di mawawala. They face a great opposition na nakapalibid sa kanilang lupain. Marami po silang mga naririnig na mga usap-usapan hanggang itong mga alalahanin na ito nakarating naman doon sa panibagong hari ng Persia, si King Artaxerxes. Hello! Hallelujah! Ngayon, sa pamumuno po ni King Artaxerxes, dahil nga nakarating sa kanya yung mga usap-usapan at that time, merong tatlong mga dissenters na po na nag-wrote ng letter sa kanya at sinabi nila yung mga akusasyon nila sa mga Israelita, no po, sa mga Judea, mga Hudyo. No, ang sabi nila, itong mga to hindi nagbabayad ng tax, hindi nagbabayad ng buwis sa Persian Empire, na dahil doon nagalit po yung hari. Hello, hallelujah. So inutos po ni Artaxerxes na itigil ang pagsasaayos ng templo at lahat ng nasira sa Jerusalem. So inutos niya po yun. Itigil ang pagsasaayos sa templo at lahat ng nasira sa Jerusalem. Ginawa nila, nagdala po sila na hukbo para pigilan yung mga Israelita sa kanilang pagsasaayos ng kanilang lugar. After that, marami pa pong nangyari. Yung next Artaxerxes ng Nehemiah 1. Buklat niyo po yung Bible niyo kung meron kayo. Ano po? Hallelujah. Nehemiah chapter 1 verse 1. Ay iba po sa Artaxerxes na ito na nagpatigil sa kanila na gawin yung templo. Hello? Magkaibang hari po ito, ano?
Hallelujah. Pero siya po ay hari din ng Persia. No po? Siya po ay anak ni Xerxes. Yan. Hallelujah. Ang pangalan niya Artaxerxes. Hallelujah. So, magkaibang tao po sila, ano? Hallelujah. Now, sabi sa verse 1, in the 28th year of reign ni Artaxerxes, napansin niya po na yung kanyang pinagkakatiwalaang cupbearer na si Nehemiah ay malungkot. Hello? Sabi diyan, Nehemiah 1:1, ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias noon ikasyam na buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemiah nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Hello? Verse 2, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat na mga lalaki mula sa Juda, kinamusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Juda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Verse 3, sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila, wasak na ang mga pader ng Jerusalem, mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. So nakakarinig po sila ng maraming salita o akasasyon during that time nung dahil ang buong Jerusalem ay sira at wasak. Hello? Sabi diyan, the walls of Jerusalem are broken, were broken. Ano po? Sira yung pader ng Jerusalem. Noong unang panahon, ang pader po napakahalaga. Have you ever heard about the Great Wall of China? Hello? Alam niyo po ba kung bakit merong Great Wall of China? Para po depensahan ang kanilang mga sarili laban sa mga kalaban. Hello? Sa mga kaaway. Hallelujah. There are reason kung bakit po matataas ang pader during that time. No? Noong mga unang panahon. No po? Bawat paligid ng bansa o bayan, merong matataas na pader. Tama po ba? So, pinag-aaralan sa school po yan, ano? Hallelujah. So, para po walang makapanakop sa kanila, o hindi po sila madaling maatake ng mga kalaban. Ano po? Hindi po madidirekta kaagad sa kanilang atake. So, hindi po nila yung ginawa na walang dahilan. Ito pong pader na ito, ay para bagang simbolo ng karangalan ng kanilang bayan. Hello? Kumbaga may suot po sila na magandang damit. Kaya lang, nung nawasak yung pader, nahubaran sila. Nalantad po sila. No, pag sinabing hubad o naked, ibig sabihin, nakabalandra ang iyong kahihiyan. Hello? During that time, no po, ganun po ang kanilang pakiramdam. Para silang hubad, na wala ang kanilang dignidad at karangalan. No? Pag ilagay niyo po yung sarili sa kanilang sitwasyon during that time. So, tingnan po natin. Pag sinabing broken walls, sabi dyan, they are depleted. No po? Pinapakita po na sila po ay isang malaking talunan. Kapag wasak po ang pader. Kapag sira po yung pader. Ibig sabihin, ibinabalandra sa lahat ng tao na nakakita sa kanila na sila po ay malaking talunan. So for the Israelites, no po, para po sa kanila, ito po ay napakasakit na pangyayari. No po? Na ikaw po ay kutyain ng tao nang dahil sa dinanas ng kanilang lugar. Pangalawa, it exposed to great trouble and shame. Simula nang bumalik po sila sa Jerusalem, pinabilig sila sa Jerusalem, yung mga nakatira doon, no po, ay walang kapayapaan. Biruin mo, baka natutulog sila, may katabi-katabi silang taba. Kasi they don't know kung kailan at anong oras aatake ang kalaban. Hello? Hallelujah. So, anytime pwede silang atakihin. Pwede silang salakayin ng kaaway. So, lagi po silang takot at nababalutan ng hiya. Kasi po talaga yung kanilang integridad ay parang nauubos na po. Yung kanilang kumpiyansa na wala na. Alam niyo po ba, God has a reason kung bakit po niya pinahihintulutan na masira o pinahintulutan na masira ang pader ng templo at lahat ng bagay na nasa Jerusalem at masakop sila ng Babylonia. Kasi during that time, napapetiks-petiks na po sila eh. No po? They forgot the Lord. Kinalimutan nila ang Diyos. They serve other gods. Naglilingkod sila sa ibang Diyos-Diyosan. Pinaglilingkuran nila ang kanilang sarili. Sinasatisfy nila ang kanilang sariling kasiyahan. Sinusunod ang kanilang sariling kagustuhan. Hallelujah. Ayun pong mga bagay na yan ay pagre-rebelde sa Diyos. Hallelujah.
Then, they easily attack. Madali silang salakayin dahil nga broken yung kanilang walls. Sabi sa Nehemiah 1:4-5, nang marinig ko ito ni Nehemias, naupo ako at napaiyak. Ilang araw ako nagdalamhatin, nag-ayuno, nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Si Nehemiah, para po siyang sinisimbolo ni Jesus o pinapakita ang ating Panginoon Kristo kung paano po si Jesus na nanangis para sa kanyang bayan. Paano po si Jesus patuloy na nag-i-intercede para sa kanyang mga kapatid, para sa mga tao na nananampalataya sa kanya. Hello. Sabi diyan, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo'y dakilat, nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat niyong, tingnan sabi dito, nararanasan pa po ba natin yan? Na pag narinig natin yung pangalan ng Diyos, o nakita natin yung kalwalhatian ng ating Panginoon, tayo po ay nanginig sa harapan ng Diyos, sa pagkatakot na gumawa ng kasalanan o lumayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero sila during that time talaga, yung pagkanginig, ito po isarban ng Panginoon. Is very passionate, pagdating sa pananalangin, very prayerful po siya. Matapat niyang tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad na inyong mga utos. Wow. Hallelujah. So, narinig po yan ni Nehemias, yung kanyang balita sa kanya ng kanyang kapatid. Labis po na nakurot yung kanyang puso ng Panginoon. Talagang nakaramdam po siya ng matinding lungkot at awa doon sa kanyang mga kababayan. Nagitahilan po para po siya ay lumapit sa Diyos, manalangin sa Diyos in behalf of Jerusalem. Hello. So, every day and every night, tinutulog niya po sa Panginoon yung kanyang mga kapatid sa Diyos. Nakikita niya na nakakaranas ng hirap, nakakaranas ng matinding pagsubok. No po? And that is church, tama? No? Bilang magkakapatid sa Panginoon, kapag meron tayo nakikita ng mga kapatid na dumadanas ng problema, matinding paghihirap, pagsubok, niluluhod natin sa Panginoon. Ipinapanalangin natin sa Diyos. So because they are chosen nation of God, God led na sila, kahit na po sila chosen nation ng Diyos, piniling bayan ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na sila po ay masira. Pinahintulutan po ng Diyos na sila po ay masakop. Ano po? Hallelujah. So sa lahat po na nangyayari sa ating buhay, hello, sa oras na kinalimutan po natin ang Panginoon at nabuhay na lamang po tayo para sa sarili natin, God will make a move or way para po tayo ay mabalik sa track na pinapatahak niya sa atin. No po? Kaya minsan, He let the problems, He let the trials sa buhay ng tao. Kasi pag wala ng problema, papetiks-petiks na tayo, nakakalimot tayo sa Diyos. Hello? Pinapahintulutan niya yung tao dumanas ng hirap at problema for their own sake, for their own good, para sa ikabubuti natin. Pero kailangan pa po ba? Sabi nga ni Brother Ayen, kailangan pa ba na dumanas tayo ng problema o hirap bago tayo bumalik sa Panginoon, makaalala sa Diyos at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin? Hindi ba pwede na kahit tayo pinagpapala ng Panginoon, alalahanin natin na yung mga bagay na meron tayo nagmula sa Diyos? Hallelujah. Nehemiah 1:6-7. Pagmasdan niyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nanalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko po nagkasala kami sa inyo at ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming mga kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang iyong mga kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. So every day, every night, nananalangin po si Nehemiah sa Diyos. No po? Hallelujah. So nung na-receive niya po yung update na ito patungkol sa Jerusalem, hindi po siya huminto sa pananalangin hanggang siya po ay dinggin ng Diyos. Hallelujah. Nagsisi po siya. And he remembered the word of the Lord. Ano po yung salita ng Diyos sa kanya? Na kanyang naalala. Sabi niya, Nehemiah 8-9. Sinabi niyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit, kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang ano? Upang sambahin natin ang Panginoon roon.
Kung tayo po ay tatalikod, no po, sabi diyan, kung sila po ay tatalikod, pagkakalatin sila sa iba't ibang lugar, magkakahiwa-hiwalay sila, and it happens, tama? Nangyari po yun sa kanila. Hallelujah. Pero, kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos, kung sila ay magbabalik loob sa Diyos, magsisisi, muli po silang titipunin ng ating Panginoon. Hallelujah. At dadalhin po sila sa lugar na pinili ng Diyos upang sila ay sumamba doon sa Panginoon. Hello? See? Hallelujah. Kalimutan mo ang Diyos at unahin lang ang sarili nating gusto, magkakaproblema tayo. Hello? Sumasalungat na tayo sa Diyos eh. Sa gusto ng Diyos para sa atin. Pero mabuti po ang Diyos. You know what? Yung grace ng Diyos sa buhay natin, napakalawak. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, napakalawak. Hinihintay lang po niya tayo na manumbalik sa Kanya. No po? Hallelujah. So ginawa niya po yung for their own good, para din sa kanilang kabubuting kapakanan. Kasi gustong ipaunawa sa kanila ng Diyos na pinili ko kayo, nilikha ko kayo, hindi para sambahin ng mga Diyos-Diyosan na yan, hindi para sundin ang sarili niyong gusto, kundi nilikha tayo ng Diyos para sundin natin ang Diyos at sambahin natin ang lumikha sa atin. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Hallelujah. No po? Hallelujah. So we are chosen, we are called to serve the Lord. Hello? Pinili tayo, tinawag tayo para maglingkod sa Diyos, para sambahin ang Diyos. Akala na po kasi natin, pag napapalo po natin yung ating mga sarili, no po, at ginawa po natin yung makakapagpasaya sa atin, at iniwan po natin ang paglilingkod sa Diyos, akala po natin, ito yung talagang makakapagpasaya sa atin. Hello? Hallelujah. Kasi mawawalan na tayo ng responsibility. Diba? Kasi sa atin, minsan, ito nakakalungkot, ang paglilingkod sa Diyos, tinitingnan natin na responsibilidad. Kaya tayo nahihirapan. Kaya tayo nabibigatan. Kaya pag medyo nabigatan na tayo, ang iiwan natin una-una, yung pagsaserve sa Panginoon, masunod lang natin yung gusto natin. Hello? Hallelujah. Ang madalas unahin natin yung mga bagay sa mundo at bibitawan natin yung paglilingkod sa Diyos. Dahil ang paglilingkod para bagang malaking responsibilidad o bigatin para sa atin. Pero following yourself, hindi mo ba alam na mas nilalagay po natin yung ating sarili sa kapahamakan? Hello? You are putting yourself to curse. Hallelujah. Naintindihan niyo po ba? Akala natin ito yung makakapagpasaya sa atin. Pero ito pa pala yung mas makakapagpahamak sa atin. Alisin mo sa eksena ng buhay mo ang Diyos. Hello? Alisin mo sa eksena ng buhay mo ang Diyos. Mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo. Hindi ko po ito sinasabi para tayo matapon, but this is the reality of the Bible. This is the reality of the Word of God. Nehemiah 1:10-11. Sila ang inyong mga lingkod at inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan niyo ang panalangin ko at ang iba pang lingkod niyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po niyo ako ngayon, loobin po niyo kahabagan ako ng hari. Hello. Tingnan po natin yung susunod. Sabi dito, Nehemiah's work, our work matters to the Lord. Nehemiah 1:11c, nang panahong iyon, ako ang namahala sa mga inumin ng hari. Sabi po dyan. Ibig sabihin, during that time, nagtatrabaho po si Nehemiah doon sa Persian king. Ano po? At ang kanyang trabaho po sa palasyo, isa po siyang cupbearer. Ano po? Hallelujah. Parang, titignan natin, ano ba yung trabaho niya? Cupbearer, di ba? Di ba, ano po ba yung cupbearer, sa loob ng palasyo, sa mga, palas. Pag sinabing cupbearer, isa ka sa high-ranking officials. Hello? Pinakamataas yung rango bilang isang opisyalis. Ano po? So, he was a cupbearer to the Persian king Artaxerxes. And si Nehemiah, he was loyal to the king. Hallelujah. And he worked ng mabuti, ng mahusay, with good and positive attitude. No po? Ganyan po yung naging response ni Nehemiah sa paglilingkod na ginawa niya doon sa hari ng Persia. Kasi alam niya na yung kanyang ginagawa, no po, ay hindi niya ginagawa for the human masters,
but do it for the glory of the true Master. Hello, yung ating Diyos. Kaya gusto po siya ng hari eh. Di ba? Na Artaxerxes, yung paglilingkod na ginagawa sa kanya. Actually, ang trabaho po niya is everything that is in the table of the king, siya po muna unang titikim. Na po? Yung inumin ng hari, yung pagkain ng hari, siya muna unang titikim. Para kung may lason, siya unang matitigok. Di ba? Kasi during that time, maraming kalaban ng hari. No, maraming may ayos sa hari, kaya natatakot, nangangamba sila, baka mayroong maglason. Siyempre, bago siya malason, yung unang cupbearer. So, medyo risky din yung kanyang trabaho. So, yung ginawa po paglilingkod ni Nehemiah sa cupbearer, is a good reminder to us today. No po, na ang Panginoon merong pakialam sa pagtatrabaho na ginagawa natin. Hello? Ang Diyos merong pakialam sa mga ginagawa. Colossians 3:23, whatever you do, sabi po dyan, ano man ang inyong gawin, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Hello? Kapag yung ating paglilingkod, parang ay ginagawa ko lang to para sa tao, napakabigat niyan. No po? Pero pag sa isip mo, sa puso mo, magtatrabaho ako ng mahusay sa field na ibinigay sa akin ng Panginoon, na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Di ba? Para sa Diyos. Para sa Panginoon. Di ba? Hallelujah. Yung nagluluto ka sa bahay mo, ginagawa mo for the Lord. Sino nagpapapurihan? Ang Diyos. Kahit mahirap ang nabuhay ng nanay. Di ba, mga nanay? Pag nagtatrabaho kayo, sabi nga, ang trabaho ng nanay, 24 hours a day. Tama? Hallelujah. Sa mga nagtatrabaho sa labas. Tama? Kung nagtatrabaho ka, nakasama mo ang Diyos, you work for the Lord. Nagtatrabaho ka para sa Diyos. Hallelujah. Di ba? You know what, mga kapatid? The way we work is a reflection of our relationship to God. Hello? Kung paano po tayo nagtatrabaho, yan po yung refleksyon ng ating relasyon sa Diyos. Kung paano po tayo gumagawa na kasama ang Panginoon, yan po ay refleksyon ng ating relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, whatever is in our heart, ito po yung magre-response sa atin, panlabas. Makikita po sa atin, panlabas. Magmamanifest po sa atin. So, yung paglilingkod po ni Nehemiah is a reminder to work hard. Di ba? Magtrabaho ka ng mainam. Magtrabaho ka ng maigi. Faithfully and with a good attitude. Hallelujah. No matter what your role. Yung iba kasi pag tagatukuskus lang ng tinatamad, ano ba yan? Hanggang dito na lang ba ako? Hallelujah. Kahit taga-is-is ka lang ng inidoro, di ba? Sa church. Hallelujah. Huwag po natin yan ilalang. Amen. Hallelujah. Bakit? Hindi naman yung work mo ang tinitignan ng Diyos eh. Hindi naman yung posisyon mo ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung ating puso. Paano ka gumagawa sa Panginoon? Yan ba yung ginagawa mo para sa Panginoon? Hallelujah. Kahit ano pang level na posisyon na meron ka, o ministry na meron ka na ginagawa mo. Diba kung ginagawa mo yan para sa Diyos, ang Diyos na napaparangalan. When we work hard and show that we can be trusted, God is honored. And even the other people will notice it. Hello? Makikita din nga ng ibang mga tao. Kung ang paglilingkod natin, pinagbubutihan natin, na po, at nakita ng Diyos na sa mga binibiyaya niya sa atin, tayo nagiging katiwa-tiwala. Good steward of the Lord. Na po, hallelujah. Dahil hindi po natin siya kinakalimutan, sa kabila ng mga biyaya, ino-honor po yan ng ating Diyos. Hello? Ino-honor po yan ng ating Diyos. Yung ating pong ginagawa. At hindi lang po sa Panginoon. Even the other people, makikita po nila ang ginagawa mo. Kaya nga po sa loob ng trabaho, kapag ikaw ay na-promote, hindi yan dahil sa boss mo, hindi dahil nakita kang ganito, kundi pinili po ng Panginoon yung puso ng boss mo para ikaw ay i-promote dahil nakita ng Diyos na ikaw ay nagtatrabaho for His glory. Hello? Promotion always comes from the Lord. Hindi po yan nagmumula sa tao. Hallelujah. Colossians 3:23, nabasa na po natin ano. So, what they say Nehemiah, he presented the wine sa hari na malungkot yung kanyang mukha.
Siyempre, for a long time, nakasama ng hari si Nehemiah sa loob ng palasyo. Nasanay siya na laging masaya si Nehemiah sa paglilingkod na kanyang ginagawa. Pero isang araw nakita niya si Nehemiah, nagbigay ng wine sa kanya na nakabusamot ang kanyang mukha, malungkot ang kanyang mukha. So nag-alala yung hari. Diba? Kasi nga, na-notice ng hari na si Nehemiah, he worked hard palagi, faithfully. No po? Hallelujah. So kaya po siya tinanong ni Artaxerxes, ano ang dahilan ng iyong kalungkutan? Sabi niya, Artaxerxes. No po? Nehemiah 2:1. Isang araw ng buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo, wala ka namang sakit. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lusod na pinaglibingan sa aking mga pinuno, ang mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Si Nehemiah took the opportunity to request a leave of absence na po doon sa hari in order na makapag-travel po siya sa Jerusalem, makapunta siya doon sa Jerusalem and rebuild the walls na nasira. Ano po? At nanatiling sira during that time. Nehemiah 2:8. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga troso gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lusod at sa bahay na aking titiran. Ang lahat ng ito'y ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Hello! Sa madaling salita, ang hari pumayag sa nire-request po niyang leave of absence, no po, para po makatravel siya sa Jerusalem. No po, ang sabi diyan, lahat na ito'y ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Hello. Hallelujah. Ama? Sinong tao mapupromote sa kapwa niya tao? Unless the Lord, nahipuin niya yung kanyang puso. Hello? Hallelujah. Sabi diyan, lahat ng ito, ginawa ng hari nang dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Because of the gracious hand of God was with Nehemiah. Diba? Hindi po ng Diyos yung puso ng hari. Biruin mo, hindi lang siya pinayagan, kundi binigyan pa siya ng mga gamit na kailangan niya sa pag-rebuild ng pader, no po, ng Jerusalem. Hallelujah. So, si Nehemiah po, he was an excellent cupbearer. Because he trusted and honored the Lord sa lahat ng kanyang ginagawa. No po? And because of that, talagang pinagbubutihan niya yung kanyang pagtatrabaho. Hello? Minsan, sa paulit-ulit na mangyayari sa buhay natin, minsan nakakatamad na. Ama? Yung gigising ka umaga, papasok ka sa eskwelahan, kakain ka, papasok sa school, di ba? Siyempre, maliligo ka muna. Bago ka pumasok sa school, ganun din sa mga nagtatrabaho. Di ba? Araw-araw paulit-ulit, minsan nakakasawa. Pagpunta sa church, paulit-ulit, minsan nakakasawa. Pero kapag sa isip natin, sa puso natin, ginagawa natin ito sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng lakas para ipagpatuloy ito. Pero, hindi po natin kaya pagpatuloy ang buhay dito sa mundo na saganang atin lang. Mapapagod ka. Mapapagod at magpapagod ka. Magsasawa at magsasawa ka. Pero pag ginagawa mo ang mga bagay-bagay para sa Panginoon, magpapatuloy ka. Hallelujah. So, sabi niya sa Proverbs 22:29. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Ito, napakaganda nitong verse na ito. Alam ba niyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sabi niya. Sila ay naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Hello? Do not count yourself na mahusay if you serve only to a human master na nilikha ng Diyos na dapat sana ay paglingkuran siya. Hello? Huwag po nating tingnan ang ating sarili na magaling, na mahusay, kung naglilingkod lang tayo sa tao. Ikaw ay binibilang na mahusay ng Diyos kung ikaw ay naglilingkod to the greatest King. Hallelujah. And who is that King? Our Lord Jesus Christ. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, abay, daig mo pa ang presidente sa mundo. Daig mo pa ang presidente ng Pilipinas. Diba? Ikaw yung pinakamahusay. Dahil yung pinakadakilang hari ang pinaglilingkuran mo. Pero mo yung iyong ranggo ay nasa high official rank. Kasi ikaw ay naglilingkod sa hari ng mga hari. Hallelujah. Kaya yung work mo is precious in the eyes of the Lord eh.
Yung ating mga ginagawa, no, tinitingnan ng Diyos na kapaki-pakinabang sa kanyang mga mata. Hallelujah. So because the Lord has inclined in Artaxerxes, no po, hallelujah, yung kanyang puso iniipon ng Diyos para din sa mga Hudyo. Alam niyo po yung ginawa niya? Pag uwi ni Nehemiah, nagpadala po siya ng mga hukbo kasama ni Nehemiah at ng mga kagabitan na makakapag-tulong doon sa paggawa ng templo. Hallelujah. So, pagdating doon sa Jerusalem, hindi po siya agad nag-umpisa. Nag-observe po muna si Nehemiah. Na po, then after days or how many days, encourage na po yung mga tao na muli po nilang buuin yung pader. Ulitin ko, may mga oposisyon na naman. Hello. Gano'n naman eh. Sabi nga, ang mga tao mayroong crab mentality minsan. Kapag nakikita natin umuungo sa isang tao, minsan inihila natin pababa. And it happens sa mga nakapaligid sa Jerusalem. O ba nakikita nila, ibibuild na yung pader. No po. So yung mga opposition, nag-arus na naman, kinukutya nila. Sa verse 19 and 20. Ngunit nang malaman ito ni Sanballat na Horonita, Tobias na opisyal na Amonita, maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa niyo iyan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo walang bahagi o karapatan man o ala-ala man sa Jerusalem. Hallelujah. Kung may time po kayo, try to read chapter 3. Hallelujah. Hindi ko na po itatapusin kasi napakahaba po ng chapter 3. Pero ito po ay napakahalaga. Hello. It is very important chapter. Bakit? Bawat bahagi ng pader ng Jerusalem, meron po kanya-kanyang tao na nakatoka doon. Hallelujah. Para gawin po yung mga yon. So nagkaroon po sila ng division of labor para po mas mapadali yung kanilang trabaho. Hallelujah. Dalawang bagay po, mahalagang bagay na nakita ko dito. Una, God will always remember your name. Hello. Hallelujah. There are reason kung bakit yung mga pangalan sa chapter 3, nando doon lahat yun. Hindi ko nga kilala yung mga yun, hindi isa nga wala akong kilala doon. Ewan ko rin kayo, kung may kakilala kayo doon, pag nakita nyo, tanongin nyo. Di ba? Hallelujah. Meron pong dahilan ng Diyos, bakit hindi naman natin kilala yung mga tao doon, pero nakasulat yung pangalan nila doon. Hello. Hallelujah, sa pagbubuo ng Jerusalem. Pero, inilagay sila ng Diyos sa kanyang mga salita. Bakit? Ulitin ko, your work matters to God. Hello. Your labor is not in vain. Hallelujah. God will always remember your name. And your name was written in the book of remembrance. Hello. Sinabi ko yan Friday ng prayer meeting. About the book of remembrance. Ang Diyos po mayroong libro o aklat ng pag-ala-ala sa lahat ng ating mga ginawa. Sabi ko, sa Bible, laging metaphor kung magsalita ang Diyos. Para sa tao na mas madali siyang maintindihan. We don't know exactly if it is literal na book of remembrance because I do believe God has an infinite knowledge na po at hindi niya na kailangan ng record book para maalala yung mga ginawa mo paglilingkod during the time na ikaw ay nabubuhay. Hello? Pero ginagamit niya po mga katagang yon para po siya ay mas maunawaan ng tao. Diyos na umaabot sa atin. Biruin mo yun. Para lang maintindihan natin siya, maunawaan natin siya. Hallelujah. So, yung mga ginawa po natin, no po, nakatala po yan sa libro ng pag-alaala. No po? Yan po ay naaalala ng Diyos. Kaya nga nung tinulungan ng Diyos, yung mga Israelita, dinilig yung kanilang panganalangin, di ba? Yung kanilang naalala ng Diyos, tipan niya kay Isaac, Jacob, at Abraham. Hindi dahil sila ay nanalangin, kundi he remember his covenant sa kanyang mga anak. Hello? Hallelujah. So, you will receive reward na po, according doon sa ating mga ginawa. Na po, not the past. Hindi mahalaga kung ano yung ginawa mo noon. Kung hindi ka nagpapatuloy ngayon. Hallelujah. Na po, hindi po mahalaga yung mga nakalipas. Yung present mo, kung ano ang aabutan sa'yo ng Diyos. Hello? Pagbabalik ni Kristo, sa paanong paraan kanya aabutan, sa paanong paraan niya tayo aabutan.
Kung naka-stand pa ba yung ating pananampalataya, nakatayo pa tayo sa ating pananampalataya, hanggang tayo mawala sa mundong ito, this is the very important thing sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Gusto niya, makita niya sa atin, nakatayo tayong may pananampalataya sa Panginoon. Hanggang sa pagbabalik niya. Pangalawa, it symbolizes the church. Hello? Pinapakita dito yung church. Hallelujah. How they work for the Lord as a body of Christ. Sa simbahan, we have different ministry. We have different function. If we work for the Lord with all our strength, i-honor ng Diyos yung iyong mga gawa. At hindi lang po ang Diyos ang makakapansin niyan. Even ang mga tao sa paligid natin, katulad ni Nehemiah at ni King Artaxerxes. If you really work hard for the Lord, kaya ipa-appreciate ka nila, i-honor ka nila because God touches their heart. Hello? But we are not working para sa appreciation. Nandiyan pa po ba kayo? We are not working para po sa appreciation ng tao, although it is a result or fruit of our labor or hard work para sa Diyos. Do not seek attention. Do not seek appreciation or recognition sa ibang tao. Huwag po lagi hangarin natin mapansin ng iba. Hello? Huwag po natin laging hangarin na ma-appreciate ng ibang tao. Seek God's appreciation. Hallelujah. And if God honor you as a result ng mga hard work na ginagawa mo sa Kanya, yung mga tao na nasa paligid mo, they will recognize it. Kahit hindi mo na sabihin, nagsusumikap ako mag-serve sa Lord. Kahit hindi mo na ipangalandakan yan, makikita nila. Hallelujah. At ayaw mo ang Diyos magbalik sa'yo, no? Hallelujah. Diba? Kasi pag ang tao nagbalik niyan, wala na, nakuha na natin yung reward natin. Pero kung ang Diyos magbabalik niyan, diba? Masigit pa to sa inaasahan mo, ibabalik ng Panginoon. Hallelujah. So dahil sa ginagawa mo sa Diyos, people will acknowledge it, will see it. Hallelujah. Katulad po ni Nehemiah, how the king appreciate his work. Na po, kaya God touches the heart of king para matulungan po si Nehemiah doon sa kanyang layunin. So, tayong church, we have different function. Amen? Katulad po ng mga nagtayo doon sa Pader, Wall of Jerusalem. Sabihin natin minsan, ay, pastora, di ba? Wala na po akong lugar dyan, wala na po akong ministry. Okay na yan, marami na po sila dyan. Minsan, inaasa na lang po natin sa kanila eh. Okay na yung mga youth na lang dyan, matanda na kami. Di ba? Hallelujah. Minsan, gano'n na yung mindset natin eh. Hayaan mo na sila na yung magsasayaw dyan, magkakanta dyan, matanda na kami. Sitting pretty na lang kami dito. Hello? Yung paglilingkod sa Diyos, wala po sa edad. Mga nanay, mga tatay. Ang paglilingkod po sa Diyos, wala sa edad. Pag meron kang willingness at tinawag ka ng Diyos, gawin mo. Hallelujah. Kapatid, hindi po nauubusan ng ministry sa church. Diba? Hinihintay lang po yung willingness natin to serve. Amen po ba? Natatawa sila Kuya Paul. Hallelujah. Kalabitin mo yung katabi mo, Amen! Hallelujah. Diba? Hallelujah. Di po ba? Hindi po nauubusan ng ministry sa simbahan. Hinihintay lang po tayo na po ng Diyos na mag-serve sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Sa totoo lang, sa church, marami pa pang kulang. No? Huwag niyo po kasi, magwawalis lang ako. Sabi ko sa inyo kanina, hindi mahalaga yung ginagawa mo, mahalaga yung puso mo para kanino mo ginagawa. Yeah? Sa totoo nga, sa church marami pang kulang eh. O wala pa tayong mga ashiret. Diba? Yung napakahalaga po ng ashiret sa loob ng simbahan. Ano pong ginagawa nila? Pag mayroong mga taong darating, sila yung pambungad, pagbigay sigla sa kongregasyon. Di ba kakamayan nila with the big smile na meron sila? No? Tapos, ay, welcome po kayo sa church, di ba? Dapat meron ganun. May usher team sa church. Wala rin tayong marshal. Hello? Hallelujah. Yung nga lang pag may baby yung mga kapatid natin sa Panginoon, di ba may baby silang hawak, napakahirap po matapos yung program ng church hanggang matapos buhat-buhat nila yung mga anak nila. Naranasan ko yan noon, nakakangalay. Kaya simple lang na, kumbaga
dapat maging part ng ministry mo. O Sister Roslyn, ako muna magbubuhat sa baby mo para makapagpalakpak ka sa Panginoon. It's a ministry. Hello? Na hindi na kailangan sabihin. Kung hindi po ng Diyos ng puso mo, gawin mo. Diba? Ay, hindi nakakapalakpak si sister. Ako na nga lang bubuhat ng anak niya. Mas malakas naman ako sa kanya kasi bata-bata pa ako. See? Yung mga ganong simpleng bagay, hindi po ba? Hallelujah. Makikita natin mga kapatid natin nahihirapan. Diba? Mga nanay natin nahihirapan magbintin ng anak. Magkusang loob tayo na bata-bata pa. Amen? Yung ministry yun sa Panginoon. Hallelujah. Tama? Marami pa ladies ministry, kakaunti natin. Men's ministry, wala pa. Hallelujah. Hello, mga tatay. Gising-gising. Na po, baka panahon na po para po tayo ay magbuo ng men's ministry. Hallelujah. Amen? Pwede po ba pakitaas yung kamay ng mga tatay natin? Mga nagwagwapuhan natin mga tatay dyan? Pwede po ba? At yung magiging tatay na. Di ba? Hallelujah. No? Baka it is the time. This is the time. No po? Na tayo po yung tinatawag ng ating Panginoon. Na tayo po yung mag-asikaso ng ating mga katatayan. Dahil hindi naman po habang buhay, tayo lang. Tama po ba? Maging sa ating mga nanay. Ine-encourage ko po kayo magpagamit kayo sa Panginoon. Yung ating outreach ministry. Hello, sabi ko nga, lahat tayo responsibility natin mag-evangelize. Pero ilan lang yung binigyan talaga ng Diyos ng gift sa evangelism. Kung alam mo meron kang gift sa evangelism, pagamit mo sa Panginoon. Kailangan ka ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Meron kang paglalagyan. Huwag na kayo magturo, tignan niyo yung sarili niyo. Hallelujah. Meron kang paglalagyan. Sabi mo sa katabi mo, meron kang paglalagyan. Kung willing ka lang. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Kasi kahit maraming ministry, kung hindi tayo willing, di ba? Walang mangyayari. Kaya kailangan din ng willingness ng heart natin. Amen po ba? Hallelujah. Number 3. Significance of rebuilding the walls. No po? Ano po yung kahalagahan na maitayo yung pader? Nehemiah 3:1. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng Luzon. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling natayo at ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos nilagyan ng mga pinto, binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ni Hananel. So, they started to repair the walls and everything follows. Ano po? Bakit nga ba napakahalaga sa mga Israelita to repair the walls? Yung iba, nasabi na natin kanina. So, tingnan po natin. Una, it reveals God's blessing. Nagpapakita ng pagpapala ng Panginoon sa buhay ng mga tao doon. Di ba sabi diyan, titipunin ko kayong mula sa isang lugar upang sambahin nyo ako roon. Sabi po dyan. Di ba? Ito po kasi ang tingin natin sa pagpapala na po is more on material, more on financial. Pero yung sa ating mga mananampalataya, the great blessing na magkakaroon tayo is yung ating Diyos, yung pagkakilala kay Kristo. Sa mga magulang na narito, hello, kung huwag po kayo mag-alala kung kayo may maipapamana sa mga anak nyo o wala. No po? Hallelujah. Ang pinakamagandang pamana na may pamamana nyo sa inyong mga anak, yung makakilala sila kay Kristo. Bakit? Doon pa lang labis na biyaya na ang magkakaroon ang inyong mga anak. Hello? Huwag po natin iingit na, kailangan magsumikap ako na magsumikap ngayon kahit Sunday, hindi na ako makadalo para pag nawala ako sa mundo to, may pamana ko sa aking anak. Meron ka nga naipamana sa iyong anak, meron kanya spiritual life na pabayaan. Dahil tayo bilang magulang, hindi natin ginawa yung ating responsibility no po bilang isang magulang sa kanila. Yun ay yung ipakilala sa kanila yung ating Diyos. Sabi doon, train up a child the way it should go. Nang sa gayon, pag tumanda na siya, hindi siya mapalayo dito. Bata pa lang ating mga anak. Turuan na po natin silang lumakad sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangalawa. Amen ba doon sa ating mga magulang? Na yung pinakamagandang pagpapalang may bibigay natin sa ating mga anak, makilala nila si Kristo sa buhay nila. Amen? Hallelujah.
Number 2, it served as a sign to Israel enemies. Nehemiah 2:20, nabasa na natin niya kanina. Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, kami na kanyang mga lingkod, magsisimula na magtayo, ngunit kayo walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. Hallelujah. Then pangatlo, showed God was with His people, na mabalitaan ang aming mga kaaway sa bansa na kapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa dahil sa tulong ng aming Diyos. And last, it is an emblem of protection of God. Simbolo ng pag-iingat o protection ng Diyos sa mga tao. Yun po yung wall. Ano po? During the time, the wall is broken. Nakikita yun ng Diyos. Pero ang problema, hindi lang ang wall ang broken. Even the people within that wall are broken. Ito, masakit. You know what? Alam niyo po ba? God is the God of broken. Hallelujah. Diba? Tama ba yun sabi ko? Hallelujah. God is the God of broken, a broken-hearted, broken spirit. Diba? We are all broken. Tama? Because of sin. Pero inayos tayo ng Diyos. Nirebuild tayo ng ating Panginoon. Itong mundong to, hallelujah. Sabi nga, dito sa mundo to, broken things are despised and thrown away. Tama? Yung yung baso na basag, ano ginagawa? Tinatapon. Tama? Kahit anong mga bagay, pag cellphone nasira, hindi na magbukas, tinatapon. Kahit anong mga bagay na nasisira, tinatapon. Hello? Anything we no longer need, ano po, hindi na natin kailangan. We always throw away. Tinatapon natin. Diba? Yung mga damage na mga bagay, tinatapon natin. Sa mga nanay, hindi madiskarte yan. Kapag may butas yung damit, susulsian lang yan, tatahian. Pero sa mga kabataan ngayon, pag may butas, ay, ano na yan? Diba? Tatapin niya sa cabinet. No po? Ewan ko lang ha, hindi ko naman nilalahat. Hallelujah. Tama? Yung mga damage good are rejected. Naalala ko yung sabi ni Brother Ayun nakaraan. Kasi di ba ang taas ng sibuyas? Di ba? Ngayon. So sabi niya, sa probinsya, yung sibuyas, pinamibigay lang sako-sako pa. Sabi niya gano'n. Kasi meron silang may kaklase siya noon, may taniman sila ng sibuyas. Yung maliliit na sibuyas, reject na sa kanila yun. Reject na. So yung may size lang na sibuyas na accept sa kanila para sa Manila. No po? So yung maliliit sa kanila na yon, sako-sako ibinibigay sa kanila. Ano po? Hallelujah. So meron na reject. No po? So in marriage, ganun din. Sa tao meron din. In marriage, ano po? Minsan relationship breakdown. Yung ating merong mga marriages na hindi natatapos sa happy ending. No po? Talagang naghihiwalay. The tendency na nangyayari sa atin, kapag hindi okay ang relationship natin, we walk away. Parang lumalayo tayo, instead na gumawa tayo ng ways to reconcile our relationship o ma-restore yung relationship, we walk away and we find new. Hilig natin maghanap ng bago. Hallelujah. Diba? Kahit sa mga kabataan gano'n ba't di na maayos yung relasyon nyo? Ayoko na sa'yo, para kung nagpalit ng damit, ano? Tapon agad, tapos salot ng iba. Hallelujah. No po? Imbis na ating ayusin yung relasyon na iyon. We forgot, nakakalimutan natin, that our God is in the business of building life. Hello? Our God is in the business of building relationship. Our God is in the business of building marriages. Hallelujah. Di ba? Instead na lumapit tayo sa Diyos, umahanap din tayo ng iba. Nakakalimutan natin yung salitang pag-asa na sa Diyos, bawat relasyon, merong pag-asa. If yung buhay natin talaga nakasentro sa Panginoon, kahit minsan hindi talaga tayo nagkakaunawaan, wala namang perfect marriages, walang perfect relationship, even sa church, merong mga hindi pagkakaunawaan, pero kung ang Diyos ang nagiging sentro ng ating buhay, ng ating pamilya, ng bawat relasyon na meron tayo, i-unite tayo ng Panginoon kahit tayo magkakaiba-iba. Hello? Aayusin pa rin niya ng Diyos. Hallelujah. So yung mundo natin, alam po natin, the world is full of broken heart. Tama? Broken people, broken spirit, broken relationship. Daming kalikaliwaan, may kanan-kanan pa.
Hallelujah. Psalm 34:18. Sabi dito, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Amen. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang mga walang pag-asa. Si King David, minsan naging broken na rin po siya. No po, kaya nga po naisulat niya itong awit 51, 10-17. Sabi niya, isang pusong tapat sa akin ay likhain, bigyan mo, O Diyos, ako ng bagong damdamin. Ang handog ko, O Diyos, ng karapat-dapat ay ang pagpapakumbaba at pusong matapat. Napakaganda po ng panalangin ito ni David. Bakit? Kasi David alam niya sa sarili niya na minsan din nag-build siya ng walls sa kanyang buhay. Almost lahat, karamihan ng mga forefathers sa Bible, nagkaroon din sila ng walls sa kanilang mga buhay. Actually, we are building walls sa buhay natin. And God wants it to be broken. Bakit? Because of that wall, madalas, parang hindi na natin kailangan ang Diyos sa buhay natin. Madalas, nagtitiwala na lang tayo sa sarili natin. Ano po ba yung mga walls na yan? Pakitignan nga po natin. Diba? So sabi dyan, nandyan yung achievement natin, yung status, strength, power, and pride. Pagmamalaki dahil sa ating katayuan. Mga nagawa natin sa buhay, mga nakamit natin na nagiging dahilan ng paglaki ng ating ulo, at higit na pagtitiwala sa ating kasarili kaysa sa ating Diyos, ayaw po ng Panginoon yan. Always remember sa book of Isaiah 57:15, lagi niyo pong alalahanin, kapag dumarating sa atin yung mga ganitong kaisipan, na tayo po ay mas magaling at hindi na natin kailangan ang Diyos. Sabi diyan, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos. Ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Hallelujah. Gusto po ng Diyos ay mapagpakumbabang puso. Kung tayo minsan nakapagawa ng wall sa ating buhay, ang Diyos naman lagi tayong handang tanggapin kung tayo magpapakumbaba sa ating Panginoon. The reason why God allow mga problems sa buhay natin for you to be broken. Because when we are broken, when we have problem, that is the only time na naaalala natin ng Diyos ay kailangan ko palang Panginoon. Kasi ang tao, kaya pa niya, hindi lalapit sa Diyos Pero subukan niyo, wala na kayong panghawakan. At hindi na natin kaya ang sitwasyon. Doon lang tayo nakakaalanang tumawag sa Diyos. Pero wag na po sanang umabot pa na tayo po'y pahintulutan ng Diyos na dumanas ng mga problema at kabigatan, sakit karamdaman, before we remember the Lord. To fight against pride in this world, always remember, greater is He that is in you than he that is in the world. Mas malaki, mas dakila ang nasa sa iyo kesa yung nasa sa libutan. Sino ba yung nasa sa'yo? Sino ba yung nakaupo sa puso mo ngayon? Sino ba yung sentro ng buhay mo ngayon? Kung ang Diyos ang sentro ng buhay mo ngayon,